starting from verse 1 up to 3. If you remember, we're still here in our series about connectivity to God's mandate. Amen? Amen? Last time, tinalakay natin. That we must learn how to overcome the voice of the enemy in our life, because nowadays it's not true flesh and blood, but it is in our mind. Amen? Amen? And then the second one is we must believe that we have already received the mind of Christ. In verse 12, before we read Colossians chapter 3, in verse 12, 1 Corinthians chapter 2, verse 12, are you there? Sorry, let me read this to you now. Hindi ang spirito ng sanlibutan, kundi ang spirito ng Diyos ang tinanggap natin upang ating maunawaan ang mga kalooban o kaloob niya sa atin. Let me prophesy this to you. Ang spirito ng Diyos ang tinanggap mo, hindi ang spirito ng sanlibutan sa iyong buhay. Kung kaya't ang dapat na manahan at manatili lamang sa iyong kaisipan, sa iyong puso, walang iba kundi ang kaisipan ng Diyos, na kung saan ito ang dapat na maghari mula ngayon hanggang sa wakas ng iyong buhay. Do you believe on that? Hallelujah. That's why it is very, very important for you and I na maunawaan natin ang katotohanan ito. Ano yun? God is reminding us about His truth na hindi ang spirito ng sanlibutan ito ang ating tinanggap, kundi ang spirito ng Diyos. Is that true? Everybody look at me now. No? Nais ng Diyos na maunawaan ng bawat isa sa atin. You know what? Na ang spirito niya ang tinanggap natin, hindi ang spirito ng sanlibutan ito. You know what? Ano man na nakikita natin na nangyayari sa ating sanlibutan, listen to me, maaaring ito ay kagagawa ng spirito ng sanlibutan ito, but always remember, always remember this, ang tinanggap mo sa iyong buhay ay ang Espiritu ng Diyos. Ang tinanggap mo sa iyong puso ay ang paghahari ni Kristo sa iyong buhay. That's why ang kailangan na masilayan ng Diyos sa ating kalagitnaan o sa buhay ng bawat isa, walang iba kundi ang Kanyang kalooban. Amen. No? That's why if you're going to read Colossians chapter 3, I said, are you ready? In Colossians chapter 3, verse 1 to 3, therefore, if you have been raised up with Christ, keep seeking the things above where Christ is, seated at the right hand of God. Let's pause here for a while. Let me read this in Tagalog version. Binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Do you believe on this? Naniniwala ka ba na ikaw at ako ay binuhay na muli? Ibig sabihin, patay na ang iyong dating pagkatao. Ang ngayon na nabubuhay ay ang panibagong buhay na meron ka o tinanggap mo mula sa Panginoong Kristo. Listen to me, I want you to put that in your mind. Amen. Na wala na ang dating mong pagkatao, ang lahat ay pawang binago na ng Diyos. Listen to me, you know what is that? This is not only the truth from His Word, but God is telling to us, especially patungkol sa katotohanan ito, ikaw ay dapat mamuhay saan? Saan? Sa bago mong pamumuhay o buhay na tinanggap mula sa Diyos. Wala na ang dati mong pagkatao, ang lahat ay pawang binago na ng Diyos sa iyong buhay. Listen to me. Binuhay kayong muli. What is the meaning of that? Sa pamamagitan ng kamatayan sa krus ng Kalbaryo ng Panginoon Kristo, kasama ka namatay ng Panginoon Kristo. That is the meaning of that verse. Amen. Amen? Binuhay kayong muli, kasama ni Kristo. Why? Listen. Noong ang Panginoon Kristo ay nabayubay ang kanyang katawan sa krus ng Kalbaryo, namatay, listen to me, kasama niya namatay ang lahat ng ating mga kasalanan. Hello? I said, kasama niyang namatay ang lahat ng ating kasalanan. Amen. That's why
ano ang nais ng Diyos na sabihin sa iyo? Kung siya ay namatay, listen to me, sabi rito, sa kanyang muling pagkabuhay, always remember, ikaw at ako ay nakasumpong din ng panibagong buhay. Why? Dahil ang buhay ni Kristo ay ang buhay mo at ang buhay ko. Amen. That's why always remember na ang buhay natin ay hindi kailanman maihiwalay sa Diyos. Hindi kailanman mahiwalay sa Panginoong Kristo. Dahil ang ating katauhan, ang ating pagkatao, ang ating buhay ay sa Diyos nagmula. Hindi pwede ngayon, no? Kristiyano tayo, after, you know what? After Sunday, from Monday after Friday, buwabalik tayo sa dati nating pagkatao. Listen to me, wala doon ang totoong pagkamatay mo sa iyong laman o sa kasalanan. Amen. That's why right now, I believe sa ating panahon, you know what? Into the four corners of this earth, God is dealing now every nation. Oh! Do you believe on this? I believe God is dealing now every nation of this earth. Amen? Can you see that? Can you imagine that? I tell you, no, kung hindi mo nakikita ang mga bagay nito, ano ang nakikita mo? Natural lang yung gera. Well, nasasabi natin natural yung gera. Why? It's because hindi pa natin naranasan na mamuhay saan? Sa ilalim na may digmaan. Oh, sa pagkakaalam ko, no, you know what? That, for example, na-experience natin yung sinasabi natin sa time ni Marcos at ni Cory, yung tinatawag na? Before that, anong tawag doon? Coup d'etat? But, kung titignan mo, hindi talaga yun gera. Are you with me? Hello? Sino rito umabot sa panahon ng Hapon? Oh, meron. No, I'm not saying yung nanay nyo, it's because yung nanay ko rin umabot din. No, please, yung kayo. Okay? Wala? Wala? Si Lola. Lola, umabot ba? Oh, see? Kung tatanungin nyo si nanay, I tell you, maraming ikikwento yan. I remember nung bata pa ako, nung nabubuhay pa yung lola ko, na nanay ng tatay ko, okay? Na hindi nyo nanay, okay? Nanay ng tatay ko, mali na ba? Okay. You know what? Lagi niyang kinikwento sa amin ng bata kami, kasi karamihan ng mga kapatid niya, mga sundalo. And meron din siya mga kapatid na gerilya. Kapag lulusot na yung mga Hapon, you know what? Meron silang underground passage sa bahay. Doon sila pumapasok. Why? It's because yung bala tagusan sa kanilang bahay. No, kapag nagbabanatan. Especially kapag nandiyan na yung Hapon, you know what? Bigla na lang yung papasok sa loob ng bahay, kukunin yung mga babae, papatayin yung mga lalaki. Ganun yung kwento niya sa amin. No? Bakit kinukuha yung mga babae? Especially kapag ikaw ay wala pang asawa. Pag may asawa ka na, hindi ka nila pakikialamanan. Pero kapag ikaw ay dalaga pa, kukunin ka nila, gagawin ka nilang asawa. O ahalayin ka. Yun yung sa panahon nila. That's why, yes, that's right. That's why meron mga comfort women na tinatawag. No? You know, I remember that nung kinikwento sa akin yun ng lola ko, and then nakikita niya pang umiti. Pero habang tinitingnan ko siya nung bata ako, no, every time na nagkikwento siya, nangingilid yung kanyang luha. Why? It's because I remember, no, the reason kung bakit niya nakikwento yun, is because yun yung kanya nasaksihan. Pero kung tatanungin ko siya siguro, kung siya ay nabubuhay ngayon, Lola, gusto mo ba na maulit yun? Siguro ang sasabihin niya, ayaw ko. Amen. Amen. But you know what? Can you imagine that this is what's happening right now around the world? Nag-start sa Egypt. Yes, it is a, you know what, civil war. Tama? That is a civil war. No? Pero makikita mo, meron ng patayan na involved. Amen.
No? And then, after the Egypt, sumunod yung, Libya, and then Bahrain, and then Yemen. Tama? So makikita mo, sunod-sunod. Amen? And then bukod dun sa sunod-sunod na gera, you know what? Sunod-sunod din yung lindol o yung tinatawag natin na mga natural disaster. Amen? No, can you imagine? Church Christ City. But they are not exempted. I was reminded last Sunday, no, dun sa shinare ko sa inyo, can you imagine what happened dun sa Bicol, sa Cagsawa Church? Tama? Karamihan ng mga tao sa panahon na yun, before the major eruption na dumating, tawag dito, pumunta sila dun sa simbahan. Yun yung kwento ng mga natives doon. No? And then, nung sumabog yung vulkan, na-wipe out yung church story na lang ang natira. Can you imagine kung gaano karaming tao ang nasa loob ng simbahan na yun? Still, kung titignan mo, that is a church. Bakit inalaw ng Diyos na mangyari yun? Listen to me. Even though, physically, sa kaisipan ng tao, yun ay church, but I will tell you something. Sa tingin ng tao, that is a church, but what about sa tingin ng Diyos, yung ba ay iglesia niya? Be careful. Hindi ibig sabihin, sa paningin ng tao, yun ay simbahan. Hindi ibig sabihin, yun din ang paningin ng Diyos. It's because iba ang sinasabi niya, iba rin ang sinasabi ng tao. Now, before I continue this, let me give this to you. Okay? I just reminded about this thing. I thank God that God is teaching me to write. Write it down. When the church is built on the opinions of men, it will abort the purposes of God as well as God's assignment for her. Amen? When the church is built on the opinions of men, it will abort the purposes of God as well as God's assignment for her. Did you get that? When the church is built, write it down, on the opinions of men, it will abort the purposes of God as well as God's assignment for her. Okay? Amen. So can you imagine, once na ang church ay naitayo dahil sa opinion ng tao? Hello? Is that possible? Yes. That is very, very, very possible. Sabi dito, when the church is built on the opinions of men, it will abort the purposes of God. Why? It's because always remember, if this is the church of Christ, listen, meron siyang purpose para dito. But once na ang church ay itinayo dahil sa kaisipan, opinion ng tao, did you get this thing? Dahil sa kaisipan, dahil sa pananaw, dahil sa opinion ng tao, listen to me, it will abort the purposes of God. Amen. I will give an example before we totally go.